mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan, mga piling salitang ginamit sa akda. Ikalawa, salaysay ng kwentong bayan ng gitnang Mindanao na ang pamagat si Pilandok at ang Batingaw. Ikatlo, mahalagang mensahe at aral mula sa salaysay ng kwento. Dumako tayo sa unang bahagi. Alamin natin ang kahulugan ng mga piling salitang ginamit sa akda. Unang bilang, pilandok. Ito ang Philippine mouse deer na kilala rin bilang balabak chevrotain. Maliit at kabilang sa mga panggabi na hayop. Matatagpuan lamang o endemic sa Balabac, Palawan dito sa ating bansang Pilipinas. Ikalawa, nabaling. Natuon o napunta ang atensyon. Ikatlo, batingaw, kampana o anumang bagay na tumutunog kapag hinahampas. Ikaapat, nabighani, nakuha ang loob o atensyon. Ikalima, mandirigma, warrior o nakikidigma upang ipagtanggol ang lupain o kapayapaan. Dumako tayo sa salaysay ng kwentong bayan na isinaayos na muli mula sa bayan ng Meranao na ang pamagat si Pilandok at ang Batingaw. May isang pilandok na sinuyod ang lupa para maghanap ng makakain. Dahil naghihirap, kailangan talagang kumilos. Ngunit dahil sa pagod, ay naisip niyang magpahinga muna. Huminga siya ng malalim at nabaling ang kanyang mata sa bahay pukyutan na animo ay isang batingaw. Samantala, isang manlalakbay na si Sumuson ang napadaan sakay ng isang kabayo. Kapansin-pansin ang marami nitong dala na mula pa sa mga bayang napuntahan niya. Kabilang sa mga dala niya ang diamante, ginto at mamahaling mga bagay. Napansin ni Sumuson sa alungan si Pilandok na nasa ilalim ng puno. Winika niya, "Bakit ka nandyan sa ilalim ng punong iyan?" Ako ay naatasan ng sultan na bantayan ang napakahalaga at mamahaling gamit niya at nakataya ang buhay ko para rito. Mabilis na sabi ni Pilandok na nabuhayan ng loob sa tanong ng manlalakbay. "Nakataya ang buhay mo? Katumbas ng isang mamahalin o maharlikang bagay na iyan?" Tanong ni Sumuson. "Opo, isang mahalagang bagay, ang batingaw," sagot ni Pilandok. Patunugin natin nang malaman natin. Maaari ba?" Tanong ni Sumuson. "Naku, hindi maaari," sagot ni Pilandok. "Iyon lamang karapat-dapat ang maaaring gumawa nito. Ang mga kamag-anak lamang ng sultan ang maaaring magpatunog ng batingaw na ito." Napaisip si Sumuson sa sinabi ni Pilandok. Sobrang nabighani ito, kaya talagang tumindi ang kagustuhang mapatunog ang batingaw at matuklasan ang kakaibang tunog na mayroon ito. Natigilan si Sumuson sa sagot ni Pilandok. Lalo lamang itong nagtaka at naakit na patunugin ang inaakala niyang batingaw upang mapakinggan ang itinatagong tunog nito. "Ngunit ako ay karapat-dapat, isang maharlika na anak ng sultan ng Agama ng Niyog," ang pagpipilit ni Sumuson kay Pilandok. "Nakikita mo ang mga dala ko? Ito ang katunayan ng pagiging maharlika ko. Ibibigay ko sa iyo ang mamahaling bagay na mayroon ako kapalit ng pahintulot na mapatunog ang batingaw na iyan." Sinipat ni Pilandok ang mga sinasabing dala ni Sumuson at pansamantalang nag-isip sa kanagsalita. "Kagaya ng sinabi mo, ay kung talagang maharlika ka,
ay wala lang sa iyo ang mga ibibigay mong yaman sa akin at hahayaan mo akong makalayo sa ganoon ay mapatunog mo ang batingaw. Nagkasundo ang dalawa at sinabi ni Sumuson ang ganito, ibibigay ko sa iyo ang yaman ko. Nang maiabot niya kay Pilandok ang yaman ay agad namang tumakbo si Pilandok papalayo. Samantala, gamit ang matulis na bagay ay buong lakas na pinalo ni Sumuson ang inakalang batingaw na isa palang bahay pukyutan. Naglabasan mula sa inakalang batingaw ang galit na pukyutan na sumugod kay Sumuson hanggang sa ito ay matumba. Saka lamang nailigtas si Sumuson nang makita siya ng mga mandirigma. Nagising na lamang siya na nasa ibang lugar na ginagamot mula sa natamong paglusob sa kanya ng pukyutan. Kung napakinggan ang salaysay ng kwentong bayan na si Pilandok at ang Batingaw, dumako tayo sa ikalawang bahagi, ang mahalagang mensahe at aral sa buhay mula sa akda. Ang Pilandok sa kwento ay naghihirap, nagugutom at kailangang kumilos upang makakain ng maayos. Dulot ng gutom at hirap na naranasan, si Pilandok ay natutong manlinlang upang magkaroon ng salapi at guminhawa ng kaunti ang kanyang buhay. Dahil naman sa pagkawili ng manlalakbay na magkolekta ng mga mamahaling bagay, nagpadala siya sa panluloko ng Pilandok. Hindi niya muna ito sinigurado kung totoo o hindi. Katulad sa isang tao, kapag hindi pinag-isipang mabuti ang desisyon at mga gagawin sa buhay, maaari itong maging dahilan ng ating kapahamakan. Ipinapahiwatig sa kwento kung ano ang maaaring magawa ng isang taong hirap na hirap sa buhay at ng isang taong nawiwili sa isang bagay. Nais nitong ipabatid sa mga mambabasa na ano paman ang nangyayari sa ating buhay, mahalaga na tayo ay manatiling makatao. Piliing gawin ang tama, huwag padalos-dalos sa pagpapasya, huwag manlamang at manlinlang ng kapwa, at higit sa lahat, magmalasakit kahit na nahihirapan ka rin sa iyong buhay. Ang mga ugaling ito ay magdadala sa atin sa tunay na tagumpay at payapang pamumuhay. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.